Okay po, good morning po sa bawat isa. At ayan, ating pong awitan ng Panginoon. Umpisahan po natin sa magawa na ito. Good afternoon, good morning, and good evening sa bawat kapatid po, America, Philippines, Japan, and Hong Kong, Canada. Have a blessed Tuesday po. Hindi po ba ako tamali? Ayan po. Let us worship God. Ililid po tayo ni Sis Mary Grace. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Sa iyong yakap po ang title ng awiting ito. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Iningan kinapasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di bitaw sa iyong tawa. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Akin ay ninais mo, di ko inakala mo ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di napipitaw sa iyong tawa. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di napipitaw sa iyong tawa. Laman
ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Aking kasalanan, tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Sis Mary Grace, sa pag-lead mo ng worship ngayong araw. Ayan. Hindi lang po. Medyo Okay. Ayan po. Salamat, Sis Mary Grace, at sa bawat isa po. Salamat sa awitin. Sabi nga, kayakap niya. No? Salamat sa katapatan ng pag-ibig sa Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, pero patuloy niya tayong minama. Sa kanyang yakap, ramdam natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Araw-araw. Kaya magandang umaga po. Have a blessed Tuesday. Mimi Gina. Sa America, si Snally. From Japan, na exhorter. Si Ivy Rose. That's po. For the day. Very beautiful. Sis Eden, dito from Japan. Sis Jeanette, ang ating pong leader dito. From Japan po, Sis Eva. From Canada. Ayan. Good afternoon po, Sis Mary Grace. Yung kanina po nag-lead sa atin ng worship. From America, California. California. Caroline. California. Ayan, good morning po. Sis Mais from Japan. Sis Gina, good morning. Ayan, may pasok yata. Good morning. Good morning, ating businesswoman. Mami. Good morning. Have a blessed Tuesday at pagpalain na yung business. Brother thank you. Welcome po. Brother Pa, morning ating pastor na ihayon na naman ng Panginoon sa mapanagpalang lugar. At siya yung napapala ng Panginoon. Kabila and spite, nagpapatuloy. Salamat po, Brother Pastor. Mariden, good morning sa iyo dyan. Kumusta po? Ayan, Sis Kating, masayahin, good morning. Always happy, be happy, ha? And Sis Annelie, ganun din sa iyo from Japan po. Sis Eva. Sa bawat isa, po, good morning. At sa mga nanonood sa online, welcome po muli sa Homey Christ Church Morning Devotion. Ayan po, umpisa na po na para makaraming araw po. Sabi ni Mimi Rose, sabi nga niya po, kung talagang handa na po ang ating mga puso, papuso po tayo. Papuso naman dyan sa mga kapatiran. Yan po ang laging punchline niya si Mimi Rose. Papuso sa mga handang-handa ng makinig at yung nais ng mapuspos ng pag-ibig at kabanalan ng Diyos. Umaga pa lang, genki na, sigla, po, hindi alintana ang pagod, puyat, kabisihan. Andito tayo ngayon. Ayun, sino pong nais na mag-lead ng prayer? Hindi po. Umpisahan po natin bago tayo po ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ayan, may nakataas na po ng kamay, hindi lang nakikita. Ayan, si Sis Kat, siya daw po. Okay po ako po pray. Amen, amen. Sa bagay po, Lord, na ibinigay niyo po sa amin ang pagkakataon muli na maamin po marinig at matanggap, Lord, ang mabuting balita, Lord, sa pamagitan ng aming mensahera na si Mimi Rose po. Ama, pagpalain mo po ang kanyang buhay, pagpalain niyo po ang kanyang boses,
Pagpalain mo po, Lord, ang ibabahagi niya po, Lord, na salita mo, Lord, na lahat kami dito, Lord, na nandito sa online, nandito sa aming gawain at mga nakikinig sa online po at mga makakarating pa at makakarinig ng salita mo na ito, Ama. Balutin mo po, Lord, si Mimi Rose na inyong banal na kapangyarihan, Lord, upang ang humahad lang po na sorry po. Nakaaway po, Lord, ay wala po siyang karapatan, Lord, at wala po siyang kapangyarihan, Lord, na hadlangan, Lord, ang mabuting balita, Lord, na gusto mong iparating sa amin at aming kakainin ng aming espiritu, Lord, sa araw na ito, upang aming magamit, Lord, sa araw-araw na aming pamumuhay, Lord, upang ikaw po, Lord, malugod, Lord, sa lahat na aming gagawin sa aming buhay, Lord, dito sa mundo. Ang mapagpalain mo po ang bawat isa, Lord, alam niyo po, Lord, kung ano yung nasa aming puso't isipan, Ama. Nakikita mo po, Lord, kung ano yung nasa puso namin, Lord. Kaya po kami nandito, Lord, at handa po kami, Lord, makinig. Handa po kami tumanggap, Lord, sa araw-araw na aming tinatanggap, Lord, ang mabuting balita, Lord, na salita mo, banal, Ama. Ama, maraming salamat po, Lord, sa walang katapusan, Lord, walang hanggan, Lord, na pagmamahal mo sa amin, sa pagpapatawad mo sa amin, Lord, at sa pagpapala mo sa amin, Lord. Ngayon po, Lord, amin pong pakikinggan, Lord, ang mabuting balita, Lord, na simula umpisa, Lord, hanggang sa matatapos, Lord, ang gawain nito, Lord, ang katagumpayan, Lord, ng iyong salita, Lord, ang mamumutawid, Lord, sa aming buhay, sa aming puso, Lord. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Lord. At nawa, Lord, ang lahat makikinig, Lord. Ano man po, Lord, ang kanilang pinagdadaanan, Lord. Hipuin mo po sila, Lord, na sa iyo lang, Lord, kami dapat umasa at kumapit, Lord. Sa iyo lang, Lord, may katugumpayan. Sa iyo lang po, Lord, may katugunan, Lord, ang lahat ng aming mga trials sa buhay, Lord, lahat ng problema, lahat ng mga sakit na yan, Lord. Ikaw lang, Lord, ang may karapatan, Lord, na alisin yan. Ikaw lang, Lord, ang lahat ang may karapatan, Lord, at ikaw lang nagpro-provide sa amin, Lord, na lahat ng pangangailangan namin, Lord, hindi lang sa material, Lord, kundi sa kapayapaan ng aming puso at isipan, Lord, na sa iyo lang namin, Lord, masusumpangan. Kaya maraming salamat, Lord, sa bagong umaga na ito na aming pagsasaluhan, Lord, na pagpapalain mo, Lord, ang bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ng mga kapatid ko dito, Lord. Ganun din po ako, Lord, sa aming mga pamilya, Lord, na gagamitin mo po kami, Lord, upang maibahagi rin po, Lord, ang tinatanggap namin sa araw-araw na mabuting balita, Lord. Gagamitin mo kami, Lord, upang maibahagi po, Lord, sa aming pamilya, sa aming kapwa, Lord, at pagpapalain mo rin po, Lord, sila, Lord, gaya ng pagpapala mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Sa pangalan mo, Jesus, Lord, ikaw lang aming pupurihin at sasambahin, Lord, sa araw-araw na aming buhay. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Salamat po, Sis Cathy. Ayun, salamat, Panginoon, our Creator and Provider and our source in our lives. Amen. Sige po, salamat. Sige po, Mimi Rose. Isa na po natin. Onegaishimasu. Ayan na. Isang mapagpalang umaga po, ayan, at gabi sa buhay ng bawat isa. Saan man po tayo dako na naroon. Maraming salamat na po at tayong lahat ay pinadako ng ating Panginoong Diyos. Naging kalooban niya na minsan pa na talagang magkatipon tayo sa kanyang banal na utos. Ano po? And ayun, sa mga nanonood sa live, sa FB, no po, sino man po kayo, saan man po kayo, no po, hayaan niyo po na mangusap ang ating Panginoong Diyos. Holy Spirit, no po, na maranggap niyo, madinig niyo ang magandang balita, no po, na babago po sa inyong buhay at syempre no po magpapakilala ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya gamitin po natin itong isang pagkakataon na tanggapin ang ating tagapagligtas na si Jesus. Amen po. So introduction pa lang po yun. Amen. So yun po, no? So, ayun, sa mga kapatiran ko, salamat po no, sa isang pribilehiyo po muli na magamit dito sa ating cell group no, po dito sa HCC. Ayan, so maraming salamat po na maging isang speaker niyo po muli. So, sa ating pong pagsasaluhan ngayong umaga na po, minsan pa na ang Diyos natin ay maluwalhati po natin, maitaas, madakila, at mapapurihan, no po. Maturuan din po tayo na walang kanyang salita at magamit natin bilang isang sandata, kalakasan sa bawat araw na ating hinaharap. No po, to be honest, napakahirap po sa tao ang bawat araw na lilipas kapag wala itong pinaghuhugutan na salita ng Panginoong Diyos, no po, sapagkat mararamdaman mo ang pagkapagod, pagkabalisa, at pagkawalang pag-asa. No po? Kaya nga,
Ayan, binigyan tayo ng dahilan ngayong umaga na sabi nga po, no, mabigyan po tayo ng formula, no po, upang mapadaluyan po tayo ng kanyang banal na salita. Ayan, so i-claim po natin ito na itong message na ito ay para sa atin. Kung hindi man natin ito nararanasan sa current situation natin, no po, sa future, no po, at least hinahanda tayong Holy Spirit na talagang maalala natin yung message ngayong umaga. Amen. So, syempre, no po, sabi nga po, wag po tayo maging constipated Christians, meaning, no po, na nire-receive lang po natin yung salita ng Panginoong Diyos, pero hindi natin ito nilalabas. Hindi natin ito na-share. So, gamitin natin itong isang, kumbaga, message para sa ating mga kapwa din po, na mabahagian din po natin sila. Amen. So, ayan na po, ako po ay bago mag-start, manalangin lang din po ako. Ayan, maraming salamat, hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po ngayong umaga. Mula sa panalangin, sa bawat isa, Panginoon, na talagang naging kaluguran, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ako po nananalangin, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng kalakasan, ang tinig, Panginoon, na ikaw lang po ang marinig, Panginoon, at makita, Panginoon, sa pag-exhort na ito, O Lord, maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, na kiniklaim ko po ang paggabay niyo po. Itabi po ako sa iyong likuran, Panginoon. Tapos pusan niyo po ako ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At Lord, message na ito, Lord, minsan pa maging fulfillment, Panginoon. At ikaw po ang maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, linisin niyo po ang puso namin, Lord. At nasa ganun, Lord, makapasok, Panginoon, ng mga salita mo, Lord, at inataas ko po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, O Lord, sa mga kapatiran ko na naing dito, O Lord, na tulungan niyo po kami, Lord, na maabot ang mga salita mo, Lord. At ito po ay dinadalangin ko, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak, in Jesus' name, I pray, Amen and Amen. So, ang ating pong title, Living a New Life with Jesus, Fully Alive Living. Yan. So, ito po yung day 1 po yata ito, no? Amen. Ayan. So, question po, no? Pwede po nyong i-type yung sagot nyo. Pwede po kayong mag-unmute kung talagang hindi po kayo mapigilan. Ayan. So, question, meron po ba dito, no? At some point, you feel emptiness, hopeless, you feel weak na saan mang areas ng buhay mo. Basta all of the sudden na po naramdaman niyo po yung ganitong pagkaramdam na ang empty mo ngayon, ang hopeless ng buhay natin ngayon, no? Nangihina ka, no? So, sino po ba yung mga nakaranas ng ganito, no? You can type, yes, kapatid, naranasan ko yan. Or, yes, kapatid, nararanasan ko yan, no? Nasa current situation ka ngayon yan, no po? So, pwede niyo pong i-type yan, no po? Ayan, at least mamaya po babalikan niyo po kasi yan bilang reflection nyo kasi may question din po tayo sa pagtatapos ng ating gawain. Ayan, so pwede niyo po i-share yan by your testimony po. Amen. So, dahil kung ikaw ay nasa current situation na ganito, hayaan mo ma-break ang chain na yan this morning. Palayain ka tayo sa ganitong situation. Sabi nga po, dahil ang Diyos hindi niya nais na malugmok po tayo sa ganitong situation. No po? Yes, sabi nga po, pinapahintulutan ng pagsubok at kapighatian. Pero ang iniiwasan po at ang binibreak ni Lord ay yung ma-develop yung mga hindi magagandang ideas na po pwedeng po pumasok po sa puso at mag-cause po ito ng hindi mabuti. No po? Kaya ang Panginoong Diyos talagang lagi niyang gusto, no, na talagang huwag ma-develop sa ating mga puso na kahit nakakaranas tayo ng kapighatian, no po, nararanasan natin yung mga nabanggit ko kanina, no po, you feel empty, you feel hopeless, no po, na nararamdaman mo na talagang iba yung season mo ngayon, no po. Pero ang Panginoong Diyos, no po, palagi naman meron siyang nakahandang answer sa atin, nakahandang solution sa atin, no, kaya hayaan mo na ang message na ito na mabigyan nga tayo ng reminder and at the same time, no po, na katugunan, no po, sa ating mga nararamdaman na ito. Para sa ganun, no po, hindi ma-develop yung mga hindi magagandang, kumbaga sa gagamitin ng kalaban na pagkakataon na mag-penetrate ito sa atin at mag-cause ito ng hindi mabuti, no po. Ayan, so sabi nga po, no, hardwire from the factory. So, ano po ba yung hardwire? No po, ako po, nahirapan po ako sa part na ito, no. So,
Pag sinabi po pala to, no, sa pag sinabing hardwired, no po, ito po yung tumutukoy sa tao na po, ito po yung tumutukoy sa behavior or belief ng tao, no po, na ang Panginoong Diyos gusto niya, kumbaga, ma-reformat po tayo, ma-reset po tayo, magkaroon po ng, kumbaga, factory reset po, no, kapag merong areas ng halimbawa, no, sa gamit, no, merong sira, may tawag dito, yung factory defect, no po, inaayos ito, no, kumbaga sa ano talagang, kumbaga sa ano ginagawang bago ulit, no po. Ayan, so sabi nga po, no, how you start in life is not nearly as important as how you finish, no po. Kumbaga sa tao naman po, no, minsan po kasi iniisip natin kapag mahalaga lang yung nasimulan natin. Hindi natin minsan naiisip na ano yung nasa dulo, no po. Sabi nga po, no, how you start in life is not nearly as important as how you finish. Kung paano ka magsimula sa buhay ay hindi kasing halaga ng kung paano ka magtatapos. No? Kasi kumbaga ang Panginoong Diyos kasi talagang ang tinitignan niya rito hindi yung simula natin o yung nasimulan natin. Kundi ang Panginoong Diyos tinitignan niya kung paano mo tatapusin yung race mo. Kung paano mo gagampanan, no, na hanggang sa dulo, no, na talagang tatapusin mo, no, na talagang mananatili ka sa kumbaga sa ano yung result na yon. So sabi nga po rito, no, emphasizes that the outcome of a journey or life is more significant than the initial conditions or starting point. Sabi nga, it's not the start that matters in life. It's how you finish. Kung paano din natin ito i-deal, no po? Kaya nga napakahalaga na bigyan mo ng authority ang Diyos sa buhay mo nang sa ganun, hindi, kumbaga, no po, hindi i-authorize ni Lord Jesus ang mga gawa ng kalaban at alisin niya ang control and power sa iyo ng kalaban upang makapag-focus po tayo, makapagpatuloy po tayo sa ating journey with Jesus Christ, no po. Kasi ang kalaban, no po, talagang kumbaga, pinipilit niya talaga na i-chain tayo or i-connect tayo sa Kanya. Kaya nagkakaroon po talaga minsan nagkakaroon ng defect, no po, na nagkakaroon ng pagkasira, no, sa ating espiritual, sa ating buhay, no po. Kaya ang Panginoong Diyos, no po, sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong season naman, Panginoong Diyos, gumagawa siya ng solution, gumagawa siya ng paraan, no po, na talagang wag magkaroon ng ng authority, no, at control ang kalaban sa ating mga buhay, no? Para sa ganun talagang yung journey mo with Jesus Christ walang maging hadlang, no? So sabi nga po rito, no, dagdag ko lang, so many voices are shouting messages of disqualification, no po. Ulitin ko po, so many voices are shouting messages of disqualification. No, marami tayong mga ganitong nararanasan, no po, kapag nasa gitna tayo ng kapagsubukan, no, ng mga trials, no po, at talaga namang may mga boses tayong naririnig na talagang pinipilit na i-disqualify tayo. But God wants you to know that He can use your weakness, strength, and personality to glorify Himself. No po? And sabi nga po dito, God loves you and even likes you just the way you are. Ito yung mga nararanasan po natin, na i-encounter natin. May mga unauthorized na, kumbaga, hindi naman natin ini-invite yung boses na yon, hindi natin gustong marinig yung boses na yon, mga hindi natin kailangan or gustong marinig, pero nakakapasok po sa kaibuturan ng puso mo. Kaya, naaapektuhan po tayo. And sabi nga po dito, no, sa mga nadidinig natin, dahil sinasamantala po ng kalaban yung season ng kahinaan mo. Sa panahon na nasa mahina po tayo, pilit niya tayo dinidisqualify para huminto ka mag-grow with Jesus. No po, ayan po kasi talaga yung pinaka mission and purpose ng kalaban, no po, na sa tuwing nasa season ka ng mga gano'n, no, na may kahinaan ka, sasamantalahin yan, talagang marami siyang ipaparinig sa yung mga boses para pahinain ka. And sabi nga po rito, no, don't let this season of your life, this season of the relationship,
this season of your struggle with the insight of yourself become stop sign, no po, or disqualification sign that causes you to quit growing and coming toward God. No po, huwag mo siyang bigyan ng control sa buhay mo. Huwag mo siyang bigyan ng, kumbaga, ng reason, no po, na talagang mag-stop po tayo, no, sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi, sabi nga po, ang Panginoong Diyos, ang pag-process niya sa atin is talagang everyday, no po. But once na nagkaroon tayo ng reason and at the same time, no, nagkaroon talaga ng control ang kalaban sa buhay natin, no, nagkakaroon talaga ng hindrances, no, nagkakaroon ng hadlang na bakit na para hindi na tayo makalapit sa ating Panginoong Diyos. And yun po yung magiging parang barrier, no, na para makakilos naman ang Panginoong Diyos sa atin. Kasi nga, na-over-control na tayo ng kalaban, no po. But yun nga po, kaya ang pinaka-ano po natin dito is talagang may nadidinig man tayo dito, ang solution natin is pray. Mas lalo tayong lumapit sa presensya ng Panginoong Diyos. Mas lalo natin, no, i-aim, no, i-desire sa puso natin na talagang ma-rebuke natin yung mga ganitong situation, no, yung mga ganitong karanasan na talagang nararanasan natin. Kasi hindi talaga ito exempted, no? Lahat talaga tayo, every Christians talagang prone sa ganitong situation, sa ganitong, kumbaga, scenario, no? Pero ang pinaka-solution dito is pray and lalo tayong lumapit, no, sa presensya ng ating Panginoong. Huwag natin bigyan sila ng dahilan para sila ay magkaroon ng victory, no po? So, yun po. Sabi nga po, dahil sa kahinaan or kalakasan man ito, ang gusto ng Panginoong Diyos ay mag-glorify pa din po natin siya. At hindi ito maging cause na malayo tayo sa kanya presensya at maging stagnant Christians po, no? Sabi nga, God loves you and even likes you just the way we are, no po? Kung nakakaranas man tayo ng feel natin parang disqualify na tayo, na-disqualify tayo kasi nga hindi na natin, kumbaga, sa panahon na sinusubok ka, nagkakaroon ka ng parang, kumbaga ipaparamdam sa'yo ng kalaban na hindi ka na deserving dyan sa ministry mo, hindi ka na deserving mag-serve kay Lord, hindi ka na deserving, kumbaga, mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, hindi naman yan yung tinitingnan sa atin, no? Pero ang kalaban, yan yung gusto niyang ipakita sa iyo. Ma-disqualify ka niya, no? Kaya huwag natin itong hayaan, mga kapatid, no? Kaya sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo tayong lumapit, no po, mas lalo tayong manalangin, no po, and mag-seek tayo, no, sa ating mga godly friends, no po. Ito yung mga solution ng ating Panginoong Diyos. Lapitan natin yung mga kaibigan natin, no, yung mga pinagkakatiwalaan natin, yung mga mentors natin, spiritual leaders natin, spiritual father natin, mother natin, no, na talagang mag-seek tayo ng kanilang mga advice, na sa ganun talagang ang kalaban ida-down tayo, no, at ilalayo tayo. Kasi nga, syempre, lalo na nagagamit ka sa ubasan ng Panginoong Diyos, no, marami kang naipapanalo ng mga souls. Ang kalaban talagang nagiging aktibo siya lalo, no, na talagang i-disqualify you. So, yun po yung mga nakikita po natin na talagang ang pagkilos ng kalaban talagang napaka-aktibo. But, meron namang solution ng Panginoong Diyos dyan. So, second po, next po, His desire is not to fix you or reward you, but to reset you to the original hand wiring that He placed in you from the very beginning. He is in the business of renewing and restoring the original you. No, so stop ko po muna dito, no? So sabi nga, His desire is not to fix you or rewiring you, but to reset you to the original. Ano po? Ang ganda po ng purpose at layunin ng Panginoong Diyos sa buhay ng tao. Yung kanyang kalooban na dinidesire ng Diyos na hindi lamang basta ayusin tayo or i-reward you, no? Ano ba yung mga mga kailangan ayusin sa buhay natin, sa spiritual natin. Hindi lang yun yung basta gusto ng Panginoong Diyos at hindi lang yun yung dinidesire niya sa atin. But to reset us to the original. Sabi nga, no, kung ano yung kumbaga, ano yung
pagkakamold niya sa atin, ano yung, kumbaga, first encounter mo, paano ka binago ng Panginoong Diyos, gusto niya ganun ulit, no? Kumbaga, maibalik ka niya sa ganung state, no, ng paano ba, ng encounter niyo, no? Kasi nung tayo ay nakapag-isa sa ating Panginoong Diyos, yun yung, kumbaga, first encounter and moment nyo na talagang naramdaman mo na you are brand new, no, na bagong, kumbaga sa ano, paano ba, na bagong ikaw, no? So, yun yung gusto ng Panginoong Diyos, no? Yung original na ibig sabihin, yun yung kasi yun na yung, kumbaga, that moment kasi yun yung masasabi ng original ne. Kasi yun na yung nakipag-isa ka na sa Panginoong Diyos, ando na talagang, kumbaga, palaging kalooban ng Panginoong Diyos yung, kumbaga, sinusunod at ginagawa natin, no? Sabi nga po, no, kadalasan ang isip ng tao wala ng pag-asa ang kanyang buhay sa dami ng nangyayari na hindi maganda. Sabi nga po, no, na kumbaga naiisip niya wasak na po yung kanyang nasimulan, no po. Pero dito nadinig natin yung or kakayahang gawin ng Diyos sa buhay ng tao na hindi lamang para ayusin ka or tayo, kundi maranasan mo ulit yung brand new spirit na kaloob sa iyo ng Panginoong Diyos. Ulitin ko po, no? Ayan, sabi nga po, no? Para ayusin po tayo, sabi nga po dito, no? Para bigyan po tayo ng brand new spirit, no? Na pinagkaloob po sa atin ng Panginoong Diyos. Ayan, so sabi nga po, kailangan lang po talaga natin ma-discern ng kanyang salita, no po, boses, at i-allow po natin, no, na gawin niya ito sa atin, no? Bigyan po natin ng authority, bigyan po natin na talaga ang Panginoong Diyos na talagang makagalaw freely sa ating buhay, no? Ayan, sabi nga po, no, magpaproseso tayong muli sa Kanya, no? At mga ways, no, kaparaanan, sabi nga po, at ang mga ways or kaparaanan po, no, na ni Lord Jesus upang maisa tayo. May mga ways po kasi ito, no? Like kapag mayroon po mga event, no po, spiritual event, no? Where men and women take a few days away from the busyness of life to allow God to do His very thing. No po, ito po yung mga kaparaanan ng Panginoong Diyos para magkaroon ng reset or ma-reformat or kumbaga magkaroon ng, sabi nga po, maano po natin yung brand new spirit, no? Ito po yung merong pong mga spiritual event yung like counseling, no? Encountering with God, yung revival, no po, yung mga ganitong event or gawain na sabi nga po, magbubunga ng changes po sa atin, no? Kasi in this way po talaga ang Panginoong Diyos, diyan naman siya talaga na makakapag-penetrate sa spirit natin, no? Sa mga ganitong cell group, akala mo lang umaating ka ng Bible study, but alam mo po, yung pag-attend mo ng Bible study, madinig mo yung isang verse lang, kaya niyang baguhin yung spirit mo, no? Kaya niyang, kumbaga, mag-penetrate, no, sa ating spirit, sa ating puso, sa ating isip, no, sa ating mga buhay, no, na talagang babago siya sa paniniwala mo, no, kahit pa sabihin na nadala ka na dun sa isang sirkumstansya, pero once na hinayaan mo ang Panginoong Diyos na talaga makapag-penetrate sa'yo, isang verse lang, kaya niyo ulit baguhin yung puso natin, no, and sabi nga, no, sa mga ganitong events, no, spiritual events, counseling, no, talagang dito naman talagang maano talaga tayo mapupuspos talaga tayo ni Holy Spirit. Talagang mararamdaman natin after that kumbaga tawag dito yung ganung event na yun, yung spiritual event. Mararamdaman mo paglabas mo yung nabago ka, parang brand new ka ulit, no? So yun yung mga kaparaanan ng Panginoong Diyos sa atin na talagang binibigay na tayo ng kumbaga mga ganung pagkakataon, no? So sabi nga po dito, He allows us the walk through the pain, no? Inaalaw kasi ng Panginoong Diyos talaga na maranasan natin yung mga pains. And sabi no, discover the truth and reward that which has been broken in us, no po? Ayan. So, sa next po, no, dito po, the purpose and plan of the gospel are for working
out your salvation. Ulitin ko po, no? The purpose and plan of the gospel are for working out your salvation. No po? According to the Bible, Philippians chapter 2 verse 12, basahin ko po sa Tagalog. Yan, pakilagay na lang po. Philippians chapter 2 verse 12, sabi po rito, wait lang, hanapin ko lang po si Filipos. Ay, na lang po. Nandito. Wait lang po Hanapin ko lang po si Philippians chapter 2 verse 12, sabi niya po rito, no, sa verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo pa kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa ating at pag-ibig sa Diyos. Amen. So yun po, no? And when we wholeheartedly chase new life in Christ, the Holy Spirit changes us from glory to glory, no? Ito po yung napakagandang message din po, no? Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, basahin ko lamang po ang 2 Corinthians chapter 3 verse 18 sa Tagalog, basahin ko po para mas intense. Amen. Verse 18 ng chapter 3 ng 2 Corinthians, sabi niya po rito, no? At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas po ba ito? Antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. So, yun po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Amen. So, sabi nga po rito, no, when we agree to the process of freedom, life become a series of encounters with God's grace and mercy. No po, kaya sabi nga po, no, ang purpose ng gospel, no po, is para sa ganon yung salvation po natin, no, ay hindi iklaro ko lang po, no, hindi po natin kayang pagtrabuhuhan yung kaligtasan natin. But once we are saved, dahil through Jesus Christ, tinanggap po natin ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas po natin, no, as our Savior by faith, no po, sa pananampalataya, kailangan po i-work out po natin ito, no, sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng obedience heart, no po, yung puso natin pag-obey, no, sa ating Panginoong Diyos, no. Kailangan na po kasi talaga natin buong puso, magsusunod na po tayo sa Kanya, no po. And sabi nga po dito, talagang so Holy Spirit naman po talaga, no, talagang andyan din po siya bilang katuwang natin na talagang gagabayan niya tayo, tuturuan niya tayo. Nasa ganun yung salvation natin, talagang na-work out natin, na hindi natin napapabayaan yung kaligtasan na tinanggap po natin, no? So sana medyo napaliwanag ko po, no? And sabi nga po, no, life becomes a series of encounters with God, grace and mercy, no? Kasi talagang kapag yung ganito, no, na talagang andun ka na ikaw mismo, no, talagang sabi ka sa presensya ng Panginoong Diyos, no, andun ka na talagang yung salvation mo talaga wino-work out mo, andun talaga na mararanasan mo yung God's grace and mercy, no? Kasi talagang hindi madali na talagang kumbaga sa lalo na sa nandito tayo sa mundong ito, no, talagang hindi tayo exempted. So napakahirap, no, na nagampanan ito. But dahil sa God's grace and mercy, tutulungan niya tayo, no, na every trials, ano man ang pagsubok, circumstansya, ma-overcome natin ito, no. Kasi nga syempre, no, talaga andun yung Panginoong Diyos na hindi nga hahayaan na maging talunan po tayo. Amen. So sabi nga po dito, kaya ang kailangan ng Panginoong Diyos, yung taong lumalapit, humahanap at intentionally gustong magpaproseso sa Kanya. Sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. No po? Ganito mag-demonstrate ng love ang Diyos sa atin. Kaya naman, ang bunga nito, yung mga encounters, karanasan na nararanasan natin ay ang God's grace and mercy. No po? Yung biyaya, no po, at awa ng Panginoong Diyos. No? Ayan. So, right now, there are, sabi nga po, no,
there are territories of your heart, mind, and emotion that are under bondage to lies, no? May mga areas pa talaga ng ating buhay na kailangan ma-overcome po natin, no? And part of the renewing and repairing God wants to do is speak truth to the lies, no po? Talagang magkaroon tayo ng kalakasan, no? Doon sa part na yon. Heal the hearts and offer new life for the dead, no po? Eh, sabi nga po rito, no? The enemy wants to see in your heart and mind, no? In short, no po, hayaan mo ang salita ng Diyos ang magpalaya sa atin mula sa mga gawa ng kalaban, no po? Speak life, declare His name, no po? Maging motivasyon po natin yung pag-ibig at pangako ng Diyos sa ating mga buhay, no po? And sabi nga po rito, no, God isn't looking for perfect lives and hearts, but for obedient, surrendered, and grateful ones. So, dito po ako magtatapos bilang conclusion and application, mga kapatid. Sabi nga po rito, no, work out our salvation by living in obedience to God and His Word. No po? Talagang kailangan talaga nandun sa kasama sa buhay natin yung pagsunod, no, sa ating Panginoong Diyos sa kanyang salita. Surrender to God His word and His will for our life, no po? Submission is important po, mga kapatid. Talagang ano man yung ano man yung mga plano mo, ano man yung mga gusto mong gawin, ano man yung mga decision mo, napakahalaga po na pagkakaroon natin ng surrender, no po, pag-surrender, yung submission, no po. And sabi nga rin po rito, be grateful in all seasons and circumstances, no? Nasa gitna ka man ng pagsubok, kasiyahan, kagalakan, be grateful, no po. Pasalamatan natin, no? Meron kang tagumpay na talagang, kumbaga, na-receive mo yung isang good news, no, mag-celebrate ka. Be grateful. Naranasan mo na kumbaga sa sinusubok ka, nabalitaan mo na nagkasakit yung family mo, no, or even ikaw na nagkaroon ka ng sakit, mabigat na pagsubok, be grateful. Kasi ang Panginoong Diyos, no, diyan naman mo makikita at mararanasan yung kanyang kaluwalhatian, no, yung kanyang kapangyarihan, and at the same time yung kanyang pangako, no, na talagang sa panahon na meron ka nararanasan ng ganyan, andyan ang Panginoong Diyos na talagang ipapakita niya sa'yo kung gaano siya kakapangyarihan at talagang kaya niya, no, na talagang gawin yung kanyang pangako. Amen. So as I close my exhortation, mga kapatid, hayaan niyo po kong ipinalangin, mag-declare ng victory, mag-speak ng life sa mga nanonood ng live po natin, no? Ayan, so saan man po kayo, sino man po kayo, ayan, hindi aksidenteng nadinig mo ito. At ito po yung mensahe po ni Lord sa ating lahat. Amen. So, this word is for everyone who has so much had on you. I'm talking about shame, about regret, about pressure. I'm talking about the things that makes you anxious, questions, no po? May mga doubts that you've forgotten, no po, what's in you and how God met you in your battles, no po. Remember, no po, yung isang situation, no po, na talagang may kinatagpo si Yahweh sa Bethel, no po. Sino po ba yun? Pakilagay nga po kung sino po yung kinatagpo ni Yahweh dun sa Bethel na yun, no? Na talagang gusto niya pabalikin, no? Yung taong iyon, no? Kung saan siya nanggaling, no? Sabi nga po rito, no, along the way, no, the season of your life is going to be a battle. You will return to in future days to have a fully alive living. What you went through didn't disqualify you. Ano man ang nararanasan mo, hindi ito yung makakapag-disqualify sa atin. Our Father in Heaven, Lord Jesus, ano man po yung mga valley ng mga kapatid ko, nasan man po kami ng areas sa valley na iyon, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng power, Panginoon, over sa enemy na yun, Lord. Ano man ang
lumulukob sa amin, Panginoon, na talagang hinahadlangan, Panginoon, yung focus namin, Panginoon, yung paglapit namin sa iyo, Panginoon, yung pakikipagrelasyon namin sa iyo, O Lord. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na samahan mo sa anumang battle din na ito, O Lord. Huwag niyo pong ipahintulot, Panginoon, na mga ang gawa ng kalaban, Panginoon, ay magtagumpay, Panginoon, sa mga anak mo, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na Lord, na maayos, Panginoon, bigyan niyo po kami ng brand new spirit, Panginoon. Lord, ano man ang area, Panginoon, sa buhay namin, sa spiritual namin, ang kailangan baguhin, Panginoon, at ayusin, Panginoon, i-reset, Panginoon. Lord, I declare, Panginoon, na sa alam ng iyong anak na si Lord, ay ito po'y mapapangyari, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na inayos at ginawa mong bagong muli ang aming mga puso, na sa tuwing sinusubok po kami, Panginoon, nagkakaroon ng sinusubok po kami, nagkakaroon ng pagkasira, Panginoon, yung ating relasyon, Lord. Patuloy naman, Panginoon, na talagang inaayos mo ito, Lord, at lumalapit po kayo, Panginoon. Hindi niyo po hinahayaan, Panginoon, na kami po'y malayo sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, na palagi po namin nararanasan, Panginoon, ang pag-ibig mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga ganitong pag-aaral muli, Panginoon, na talagang hinahayaan niyo po, Lord, na kami po mag-grow in spirit, Panginoon. Magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon, upang ma-share din po namin ito, Lord, sa mga kapatiran. Lord, salamat sa mga aming buhay na iyong binago upang magkaroon po kami ng buhay na lubos. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba, O Lord. In Jesus' name, O Lord, tinataas ko po ang buhay ng mga kapatiran ko, sa mga nanood, Lord. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. In Jesus' name, O Lord, amen and amen. So, yun po, no? Maraming salamat po. So, yun po yung ating message ngayong umaga at gabi po sa mga nasa Amerika. Meron po tayong katanungan. In what areas is God asking you to walk obedience, surrender, or be grateful? Ano po? Ayan, i-type ko na lang po, no? Ayan, itin ko na lang po, in what areas is God asking you to walk obedience, surrender, or be grateful? Ayan, to God be all the glory. Maraming salamat. Eksakto Eksakto, alas 7. Sabay alarm. Amen. God bless po. Maraming salamat, Mimi Rose. Tunay nga po na pinagpala ang bawat isa, no? Amen. Hallelujah. It's an panggising po sa umagang ito. Ayan po. Bago po ako mag-comment, mauna na po ang sino man ang gusto, sino man po ang nagpupuyos ang kanilang damdamin at nais na mauna at magbahagi. I'll give you the opportunity po na makapagbahagi bago pa man tayo bago pa man po ako mag-comment. Ayan po. Sige po. Mauna na po kayo, mga kapatid. Ako na po kasi Ayun. Sabi ko na nga ba. Salamat, Ate Rose. Salamat sa isang napakagandang mensahe about being malakas ba ang baka kasi si Sis Janet hindi niya marinig. Okay po. Okay po. Okay po. Ano yung question? Ano yung mga areas ng buhay na kailangan nating surrender? Kailangan. In what areas is God asking you to walk obedience, surrender, or be grateful? No po. Opo, no. Ako po. Ang area po ng buhay ko ay yung kailangan sundin ang inatas niya sa atin, no? Yun po. Na kailangan kahit napakahirap, kahit hindi mo alam ang pupuntahan mo, pero you need to obey, no? Kailangan mong i-surrender yung buhay mo, yung hindi mo unahin yung sarili mo. At grateful ako kasi kahit saan ako mapunta, no? Andyan ang patnubay ng Diyos, andyan ang kanyang biyaya, andun. Tama nga yung mga sinabi, no? Yung mga nababasa natin. Kahit saan tayo pupunta, dapat hindi tayo mag-worry kasi nauna na ang Diyos doon. Inihanda niya
pine-prepare na ng Diyos yung lugar na pupuntahan natin. Pero kapag tayo kasi ay hindi nagtitiwala, yun, magkakaroon tayo ng question, ano kaya madadatnan ko doon? Pero hindi natin alam eh. Magtiwala lang tayo kasi nauna na ang Diyos doon sa pupuntahan natin. Hinahanda niya na lahat, no? Kaya nga, no? Paano ba natin malalaman na tayo ay naging born again na? Kasi about being born again ang pinag-uusapan natin dito eh, no? New life. New life kasi, no? Paano po ba natin daw malalaman kung new life na tayo? Nalalaman natin na tayo ay nagkaroon na tayo ng new life, nagiging born again na tayo, sapagkat sabi niya sa 1 Peter 1:22, no? Nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ibig sabihin, we are already cleaning ourselves. Nalinis na natin mula nung tinanggap natin si Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay nalinis na natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating pagsunod sa katotohanan. Ibig sabihin, nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, hindi pa yun sapat. Merong kasunod sa pamamagitan ng ating pagsunod sa katotohanan by following the truth of the message of Jesus, no? At kapag nasunod na natin ang katotohanan, naghahari na sa atin ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Ibig sabihin, kapag tayo ay na-born again, kapag tayo ay meron ng new life, tayo ay naging new creation, nasa atin na, no? Naghahari na sa mga sarili natin ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, maalab at taos-puso kayong magmahalan. Kaya ngayon, taos-puso ang ating pagmamahalan sa isa't isa kasi nalinis na tayo. We are a new creature na, no? We are a new creation na. Namatay na yung we are not already kagaya ng topic natin kagabi, no? We are walking with the Spirit na, hindi na. We are not walking with the dead. We are not walking dead na kasi alam na natin meron ng gabay, meron ng nagpapatnubay. Pinapabanal na tayo ng banal na Espiritu. Why? Because sabi din niya, no? Sabi din, dahil ang Diyos na pumili sa atin ay banal, di ba? Kapag tayo ay leader, no? Kapag meron tayong leader na banal, let's say halimbawa si Pastor Allen, kinikilala kong leader, at ilan sa atin, kinikilala natin siyang ating mentor. Siya ay banal, no? Pinapabanal siya ng Diyos. Dahil siya ay kinikilala nating leader, dapat tayo din magiging katulad niya, magiging banal din tayo. Hindi yung paglago ang ating process ng ating buhay ay paurong. Hindi tayo bumabalik sa dati. Dapat forward, no? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Kagaya niyan, ang pumili sa atin ay banal. Dapat din tayo magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. Ibig sabihin, kapag tayo ay new creation na, talagang mawawala na yung unti-unti nang nawawala yung mga old habits, yung mga madalas nating ginagawang hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Talagang unti-unti nawawala na yun, no? Like for example, yung paninigarilyo. Talagang totally mawawala talaga yun. Like for example, yung yung pagsusugal. Nawawala na yun. Nawawalan ka na ng desire. Why? Because sabi niya sa, I don't know if Corinthians ba yun, kung hindi ako nagkakamali, no? Nagiging nagiging mangmang na tayo sa kasalanan. We become foolish to sin. Nagiging ignorante na tayo sa paggawa ng kasalanan. Why? Because nakafocus na tayo sa paggawa ng mabuti. Kasi nasa atin na ang banal na Espiritu, no? Ginagawa na ito. Pinapabanal tayo ng Espiritu, no? At yun nga, yung nabanggit ni Ate Rose kanina, na minsan dumadanas tayo ng mga pagsubok. Natural po yan, no? Pero yan ay panandalian lang. Kasi, ang example ni Peter, no? Ang example ni Peter dito is katulad daw ng ginto at pilak na dumadaan sa apoy upang talagang masuri kung talagang totoong gold ba talaga ito. Ganon din ang ating pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, dumadaan tayo ng mga hamon sa buhay upang makita na kung totoo ba talaga ang pananampalataya natin. Katulad nung nabanggit ni Sister Lily nung nakaraang araw, I don't know kung kailan exactly yun, pero sabi niya, no? Grabe yung
Grabe yung dinanas ng Canaanite woman, oh. Nung siya ay humingi ng tulong sa Diyos, hindi siya pinansin, nilait pa siya, pero talagang mas lumapit pa siya. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Woman, kay laki ng iyong pananampalataya, ngayon din gagaling yung anak mo, no? So God, when God is silent, no, sa ating mga prayer, kapag tahimik ang Diyos, at kapag tayo ay minsan nakakaranas tayo ng mga rejection sa kapwa natin, nakakaranas tayo ng pag-uusig sa kapwa natin, patuloy lang tayo because inaalaw yan ni God to see kung tayo ba talaga ay totoong nagtitiwala sa Kanya, no? Minsan, sabi nga, no, napakalayo ng Zambales, na example ko na lang ang Zambales, napakalayo ng Zambales, pero pagdating ko dito, the same pala eh. Halos the same lang ng San Jose, pero merong isang bagay na wala sa San Jose kasi malapit sa dagat. So, sagana sa isda at marami ding gulay, marami ang prutas at marami ang napaka-presko ng mga isda kasi we are facing the West Philippine Sea. Kaya napakamura ng isda, napakarami. So, sabi ko, Lord, kaibuti mo po talaga kasi hindi mo dadalhin ang iyong mga anak kung saan sila ay mapapahamak, kundi kapag tayo ay tumugon lang sa utos ng Diyos at magkakaroon pag sumikapan natin magkaroon ng katuparan ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Kasi, di ba, very famous word, a very famous na verse, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope. And then, ito na yun, plans to give you hope. Ito na yun si Jesus Christ, the living hope. Kaya, huwag na tayong bumitaw, no? Because siya ang buhay na pag-asa natin, si Jesus Christ. At kapag tayo ay nasa atin na ang ating Panginoon Jesucristo, tuloy-tuloy na natin. Kasi walang taong nagsisi dahil sa pagsunod niya kay Kristo, no? So yun lang po, marami pong salamat at ako po ay patuloy na makikinig. Kasi nauna na ako kasi maya-maya magpapakain na ng baboy, baka maingay na hindi na ako makapagsalita, no? Dito, marami kasi nasa piggery kasi ako ni Pastor Danny para hindi ako makadisturbo doon kapag nakikinig at kasi nag-aano din sila eh. Sabay-sabay kaming tatlo na nagme-meditate sa umaga. Si Pastora nagme-meditate doon, si Pastor nagme-meditate doon. Ako rin, ito, yung HCC. Kaya tatlo kami nagme-meditate, nagpe-prepare ng aming mga message sa mga darating na mga gawain. Salamat po. God bless us all. Amen. Thank you, Pate Rose, Amen. sa mensahe. Maraming salamat po, Brother Paz. Napakaganda naman ng atmosphere nyo dyan. Umaga pa lang. Sabay-sabay kayo. Talagang mai-inspired ka na ikaw din mismo mag-aral, di ba? Katuwa naman. Napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Totoo nga po yan. So, sa isang salita po, ang topic natin ngayon is back to original. Parang Kangen water. Kung yung mga nawala sa atin, kayang i-restore ng Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam. Alam niyo po, sa worship pa lang natin kaninang umaga, kagabi pa, talagang paulit-ulit yan sa akin. Hindi ko man memorize ang lyrics kasi hindi po talaga ako sa music. Inaamin ko hindi ko linya ang music. Nagpupumilit lang siya sa akin. Sabi ganun. Baliktad siya ang nagpupumilit sa akin, ako ang ayaw ko. So, ayan nga po, paulit-ulit siya sa akin kagabi, kanina, madaling araw. Hindi siya nawawala, nag-aano lang siya sa isipan ko. Hindi ko kinakanta kasi hindi ko po ayoko nang masyadong nakakalungkot, ayoko nang nalulungkot ako. Kaya hindi ko, meditate ko siya napapakinggan paulit-ulit, pero hindi ko ba ninanamnam. Ayokong malungkot, ayokong umiyak, ayoko nang ganon. And kaninang umaga, parang pinamukha sa akin ni God, ayaw mo ha, etong sa'yo. Ayan, bumigay tuloy, di ba? Pero salamat sa Panginoon, talagang one spirit po tayo, kahit nasaan man lugar. Imagine mo, si Sweet Mary, nasa North Carolina, tapos yun pa yung pinadala niya. Sabi ni Ate Lily sa akin, ayan, nag-send si Sweet Mary. Pero hindi naman niya sinabi sa akin kung anong title. Nakalimutan ko tuloy na meron nga palang pinadala na banggit na Ate Lily. So, Sa iyong yakap.
sa iyong yakap. Yun. Pangalawang beses na yun. Kasi Ang ganda nga ng unang lyrics niyan di ba? Ano nga bang nakita mo? Sa Hindi. akin ay ninais mo. Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Di ba? Talagang, Lord, talagang una kong marinig yan, talagang hindi maiwasan tutulo ang luha natin. No? amen, amen. Hindi, napaka real ng kanta. No? Lagyan natin So, ng amen. lagyan natin ng background, baka parang nakikita ko yung aking background bahay ko. Dapat yung natural na background, yung background ni Facebook para kahit anong itsura ko, umiiyak na ako, may dating pa rin. Amen, amen. Nakakatuwa, nakakatuwa. Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya tayo, nire-repair. Di ba? Hindi niya tayo nire-repair. Hindi uso kay God ang plan B. Hindi uso kay God, o sige, yan na nga lang sa'yo. Yung basta na lang, Hindi po. Talagang, kung ano man yung mga kahinaan natin, kung ano man yung mga pinagdanaanan natin, mga weaknesses, kung sino tayo, di ba? Kaya nga, ano man yung nakita mo, ano ba nakita mo sa akin, God? Para mahalin mo ko ng ganyan. Nakakakonsensya. Nakakakonsensya, pero at the same time, mapupuno tayo ng ng pagmamahal na tipong kahit na hindi mo nararamdaman sa pisikal, sa kaibigan, sa katrabaho mo, 'di ba? Kahit saan ka magpunta. Pero pag naisip mo yung pagmamahal ng Diyos, sapat na. Sapat na para maging masaya ka, para maging maibalik mo sa ibang tao yung nararamdaman mo. Sa kabila ng mga nararanasan natin sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, meron pa bang Diyos na iba o mga bagay na makakatanggal sa ating pag-ibig sa Kanya? Romans 8, di po ba? Wala na po, no? Wala nang makakatanggal pa. Gutom, financial problems, relationship problems, ano po ba? Relationship problem mo sa asawa mo, sa kaibigan mo, kamag-anak mo. Di po ba? Ano po ba ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sapat na ang pag-ibig ng Diyos na imagine nyo po hindi niya tayo sinisecond hand. Kung hindi, ibinabalik niya tayo sa original settings. Hardwire. Di po ba? Kung ano yung paggagawa niya sa atin, ibinabalik niya tayo. Ang hirap isipin, kahit ako po nung binasa ko to, sabi ko, hardwiring God, paano yun? Paano bang hardwiring God? Yung pala, motto ni Modoso, di ba? Yung, kung factory made, di ba? Kapag may... Sorry, interrupt kita. Ginugel ko pa yan. Hirap na hirap yung utak ko na may hardware yan. Hirap na sabi ko, ba naman yan? Pero yung pala yun, talagang inalimbawa tayo sa isang gamit, na talagang ang Panginoong Diyos, lalo na sa atin, special tayong ginawa niya, na talagang hindi lang yan basta talaga aayusin yung wire, Hindi talagang bagong spirit, bagong soul, bagong brand new talaga. As in brand new talaga, nagagawin niya talaga ulit tayo. Regeneration. Ni-regenerate, no? Nagkaroon ng regeneration sa ating spirit. Kasi during nung tayo makasal, di ba, yung stock, kung sa motor pa, yung stock. Sa ating paglalakbay, nagkaroon ng mga modification sa buhay natin Nagkaroon tayo ng Yes. bisyo, nagkaroon tayo ng maraming mga pagkakasala, at yun ay kumapit sa atin, no? At ang nais ng Diyos, hindi siya, tama yung sinabi niyo, Sister Janet, na hindi siya magkaroon ng clone sa'yo. Na, iko-clone kita na bagong ikaw. Hindi. Ikaw pa rin, pero dadaan ka sa apoy. He will sanctify you. No? Pababanalin ka niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang galing nga kasi ipapadala niya, ipakilala niya ang Panginoon, tapos nung makilala mo ng Panginoon, nagkaroon ka ng kaligtasan, bibigay niya ang Banal na Espiritu na siyang, ikaw mismo, magkakaroon ka ng self-healing. Amen. No?
Kasi kinukonvict ka ng Holy Spirit, huwag mo nang gawin yan, iwasan mo na yan, alisin mo na yan sa... Kasi nagkakaroon ka na ng isang focus, si God na lang lagi eh. Kaya, lalo-lalo na, no, pagka nakafocus ka na walang ibang mapaparangalan, walang ibang malulugod, kundi ang Diyos, hindi ang tao, talagang magkakaroon ng sacrifices eh. Best friend ko to, paano ko matanggihan ang mga paanyaya niyang mag-inuman kami ngayon? Di ba? Magkakaroon ng mga sacrifices na ganun. Talagang susubukin ka kung gaano ka ba talaga aalisin yung mga rough edges mo. Kasi dahil sa iyong pakikipagbarkada ng mga nagiging masungit ka na rin. Na-acquire mo yun, na-accumulate yung mga masasamang dito sa mundo. Kumakapit sa iyo habang ikaw ay nagbumibiyahe, nadadala mo sila at tuminikip na sila sa iyo. Kaya nung matagpuan mo ang Diyos, nasa iyo ng banal na Espiritu, unti-unti nakakalas yung naaalis sa iyo kasi pinapabanal ka ng Diyos. No? Dadaan ka sa para kang bato na nasa dalampasigan na laging hinahampas ng alon. Tutulak, hihilain, itutulak, hihilain. Alam mo, napakahirap pero hindi mo na malayan na after so many years, napakakinis na ng batong yun, no? Because of the regeneration by the power of the Holy Spirit. Thank you po. Amen, amen. Nakaka-encourage po talaga, no. Ang sarap kapag umaga pa lang, no. Kapag natulog ka man na down, natulog ka man na malungkot, pagising mo, ang bigat ng katawan mo. And then hearing this kind of message, grabe, message of hope, message of reviving you, 'di ba? At sabi niya po, hindi lang kanya mahal, he even likes you more. No? He loves us the way we are, kung sino tayo, and he even loves us more. Di po ba naalala niyo yung Kintsugi? Nandito po ba si Sis Mais? Ayan, siya po nag-mark sa akin yung Kintsugi na yan. Yung pong mga broken vase dito sa Japan, broken bowl, ganyan. Inaayos nila. But they make it even better. Tapos yung mga broken pieces na pinagdikit nila sa pamamagitan ng gold. Imagine niyo po yun, more valuable pa. Mas maganda pa yung art niya, yung dating niya, kesa dun sa original na ikaw. That's how God change us, value us, reform, transform us to the better version of ourselves. Yun yung po lagi nating naririnig eh. Be the better version of yourselves. Bakit po? God created us, talagang treasure na niya tayo. But when we broke ourselves, dahil sa sarili nating mga desisyon, piniling, mga daan, nasira tayo. But God will pick up all the pieces together, and then hindi lang po basta glue ang ididikit niya sa atin. Made out of gold. Grabe po, di ba? So, pag nakita mo yung itsura mo noon at ngayon, parang parang mas bata ako ngayon kesa nung, di ba? Parang, bakit mas maganda ako ngayon? Thanks to Apple. May ganun eh. Thanks to filter lang pala. Okay. Ay, seryoso. Naiiyak na eh. Biglang may filter pa eh. No? Pero salamat sa Panginoon, Kasi hindi po niya talaga tayo basta lang babaguhin. Hindi katulad ng mga tao. Yes, pinatawad na kita, but I don't wanna see you anymore. 'Di ba? May ganun ng tao, Okay, wag mo na akong bayaran, pero wag ka nang babalik sa akin, 'di ba? May mga wag ka na mag-attempt na manghiram na uli. Yung mga ganun, 'di ba? So, tayo kasi mga tao may limitasyon. And we value much ang ating emosyon. Lalo na ang mga pride. Parang tipong, sampalin mo na ako, wag mo lang sabihin sa akin yung bagay na yan. 'Di ba? Saktan mo na ako, wag lang yung anak ko. Meron tayong mga ganyang prinsipyo, 'di ba? Pero, that's very wrong. Na tayo ay sinusuportahan ni Taning. Suportado tayo. Sige, anak mo gaganyanin. Nako, sino kaya ang gagamitin ni Taning para sabihan tayo ng ganyan? Sometimes friend din natin. Sometimes kamag-anak din natin. Sometimes mga mahal natin sa buhay. Kaya nga si God, nirebuke niya si Peter, di ba? Sabi niya, I rebuke you. Pero hindi si Peter ang nirebuke niya. Si Taning. The evil behind him.
Kasi hindi naman talaga si Peter ang nagsasalita nun. He was being used. Putting those words in his mind. Messing with his emotion. Kaya nakakapagsalita ng ganun. Nako, Jesus, hindi ko hahayaan na mamatay ka. Ano ka? Mas marunong ka pa sa plano ng Diyos? Si taning ka nga. Diba? Pero, hindi yung tao mismo. Kung hindi, the evil behind him. Kaya mga kapatid, kapag alam natin na medyo emosyon ang nagdidikta sa atin, medyo stop ka muna. Maybe the enemy is messing around with our emotion. No? So maybe it's the enemy that is messing around with our mind. Para ano po? Para magamit tayo. Kasi wala naman talaga siyang ni katiting na lakas laban sa atin. He's just using us. Hindi nga natin makita, hindi niya kaya magpakita sa atin. Gagamit pa siya ng ibang image. Gagamit pa siya ng ibang tao. Di po ba? So wag po tayo magpadala sa kanya. Wag tayo magpadaya. At tayo po ay tunay na may value. Kaya nga tayo ay sinisira. Dahil kung wala kang value, ba't ka pa kailangan sirain kung dati ka nang sira? 'Di ba? Ba't ka pa niya nanakawan kung wala namang nanakawin sa 'di ba? So, alam ng kaaway kung sino ka, kung anong meron ka, would you become? Ano ang plano ng Diyos sa buhay natin? Ano po? Kaya nga galit na galit siya sa atin eh. Hindi po ba? Ayaw niya na maisakatuparan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ayan, napapalingon na si Brother Paz. Mukhang tinatawag na ng piggery. May ganun. Yung piggery ang tumawag, no? Nakakatuwa naman, ano po. Nung si Brother Paz ay nandun sa kabila, palayan ang kanyang, magbibilad siya ng palay. Dito naman, piggery. Wow, nag-i-improve nagiging meat na. with matching fish pa. O, diba? Malapit ka ng Mamalakaya, Brother Paz. Baka naman, makita ka namin. Noon, nasa San Jose ka, nakasakay ka sa truck sa likod. Baka naman mamaya, makita ka namin, nakasakay ka sa barko. Wow! Talagang malapit ka nang makarating ng Japan. Sa susunod, naka-selfie ka na, nasa aeroplano ka na. Talagang nagle-level up At excited po kami sa iyong paglago talaga at sa bawat journey mo. And kasama niyo po kami talaga. Asahan niyo yan. Ayan. Ayan na. Sasama na sa'yo si Ate Lily. Nag-open na ng camera. Sasama na po siya. Amen. Kanina pa ako nagka-open. Bakit nawala po ba ako? Ay, opo. Ngayon ka lang namin nakita. Sige, picturean kita para makita mong nandyan ka na. Amen, amen. Sige po. Since nag-open ka na ng cam, bigay ko na sa iyo yung pagkakataon. Baka mawala ka pa. Wala, nasabi na po lahat. Talagang well said ni Rose, ni Brother Paz, at sa inyo din po, Sis Janet. Napakaganda. Pero, kailan po nagtanong sa akin dito, we are valuable. Binalyo talaga kung gaano tayo nilipan ng Panginoon. Lamin niya tayo binavalue. We are wonderfully and perfectly made by God. May uniqueness po ang bawat isa. Kaya, doon niya tayo minamahal sa mga kahinaan natin. Kaya doon niya tayo inakayo. Kung saan tayo mahina, doon niya tayo ay. At ibabalik din na tayo sa original. Na yung pagkalika sa atin, kapili niya sa atin. And lagi pa natin isipin na yung 1 Peter 5:7. God, He cared for us. Hanggang ngayon. Alam niyo po, lahat tayo nagbabago. Maging ako man. Kahit na ako ay nasa Panginoon na, may personal relationship na, yung pong mga sitwasyon, hindi natin nakokontrol. Yung po, ako lagi po sabi, hindi nakokontrol. Kasi hindi po talaga natin kontrol ang sitwasyon ng ating emotion lahat. Pero salamat po sa Panginoon na ando po yung nire-regenerate na mga tayo. Inaayos na tayo. Sa mga sitwasyon na hindi ko na minsan nakakaya. Dahil pag naman tumatanda po, minsan nag-iiba yung mindset, nag-iiba yung perspective, hindi ko na mabago yan sa Panginoon. Laging focus lang po. Sa kabila ng, nahihirapan na po ako minsan. Pero, isa po yan sa weakness ko po. Kaya hinihingi ko sa Panginoon yung tanong kanina, na nais kong sa kabila ng yung, ito nga po, mahina na yung sa mata, isa yung sa health, hinihingi ko na lang po sa Panginoon na, patuloy niya akong, yung dinaya sarili,
Sinabi din po kanina, Brother Paz, deny ourselves sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng ating pagka-busy, sa kabila ng mga weakness, marating po kasi nagiging yung weakness natin na ang sarap pang matulog. Ako po, yung pinagpipray ako ni God, ang prayer ko na po, wala na po yung katulad ng dati, na ang prayer ko mahaba, naiksi na lang po. Kaya, yung po isa yan sa akin. Gusto kong yung mag-obey lagi sa pagsunod sa Panginoon na yung sa prayer po, napaka-importante po ang prayer sa atin para lalo tayo mas lumalim yung relationship natin sa Panginoon. Yan. Saka yung pagbabasa po ng Biblia, isa po yan sa akin na hindi na ako ganun kailangan po talaga magbasa ng Biblia. Pakainin ng ating espiritu para lumakas, para mapaglamanan po natin ang mga tukso at mga sitwasyon na hindi natin control sa sitwasyon na sa mga dumadaan sa buhay natin. Yung emotion, isa pa may iiyakan na lang, pero andyan si God, sabi niya, anak, ramdam natin yung pagka-close ng Panginoon sa atin. At sabi nga ni si Brother Pati kanina, huwag tayong matakot, mag-alala. Kahanda na. Bago pa malang tayo pumunta doon, nakahanda na. Isigad na ang ipauwayan na natin kay God. Siya na talaga yung mag-iingat sa atin. Inaayos na niya yung pupuntahan natin. Kaya magtiwala lang tayo. Surrendering po. Mag-surrender po tayo sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Dahil ang mga weaknesses po sa buhay sa atin, tayo, yung mga bagay na nahihirap na dinaraanan natin. Until now, may mga pagsubok ang bawat isa, surrender lang po natin. Just rely upang magpatuloy tayo focus na kung ano yung purpose ni God sa buhay natin. Yun lang po. Salamat sa Diyos, sa biyaya, sa araw-araw ng salita na pinagkakaloob niya. At sa mga nag-exhort po, salamat sa yung effort, yung dinidinay yung sarili, nagpupuyat, nagbibigay ng time kay God para to serve God and para maihayag po ito sa atin, para magbigay encouragement po sa atin. Yung po, kaya sa mga nag-exhort, salamat po sa buhay ng bawat isa at sa bawat isa po na nandito, nagbibigay ng time, effort, nagbibigay ng time para sa bawat isa. Ito po ay ang Diyos po ang naitataas natin sa ating gawain na ito. Hindi ko tayo, kundi ang Diyos. Kaya, patuloy po tayo, ini-encourage po tayo sa ating mga gawain. May panggabi po, merong mga panggabi, dito po yung mga leaders, sa mga panggabi, meron din po na Dream Team, Jesus, America, yung mga time, kaya alam po masyado pong maaga. May Monday, may Tuesday, kompleto po yan, may Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kapag may time lang po tayo po ay mag-join. Dahil ito po ay pagkain spiritual na magbibigay sa atin ng kalakasan, tatatagan spiritual para ang lamang pagsubok ang dumating. Mapagtagumpayan natin until Jesus coming in. Para tayo ay sunduin. Biro. Totoo ba talaga yan? Totoo ba talagang darating si Jesus? Kung pinaniwalaan po natin ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay, pagpaniwalaan po natin ang kanyang pagbabalik, yun po yung hope natin, ang pagbabalik. Amen po. Salamat po. Praise God. Salamat po Mimi Rose sa yung pagpahayag ng salita na po. Amen. Si Brother Pastin po, kay Sis Janet. Sino pa pong nais na mag-lead? Mag-lead. Nais na mag-insight. Amen po. Ako maiksi lang talaga. Salamat, Mimi De Rose, sa napakagandang talakayin ngayong araw na ito dyan sa inyo. At ito po ay, para po sa akin, ito rin po ay isang paalaala para sa ating mga mananampalataya na hindi lang po tayo kasama ng ating Panginoong Hesukristo na matay at nabuhay. Kaya po, wag po natin sayangin yung ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo na muling pagkabuhay. Now, it's katulad nung natalakay namin sa Wisdom of God tuwing Monday na natalakay ko nga po doon na nasa atin po ang pagpipili. We have a freedom. Which path are we going to headed? So, ang advice ko po,
sa bawat isa sa atin, kasama ako dito, don't go back to the grave. Just don't go back to the grave. Sa ikako niya, yung binuhay tayo ng Panginoon Diyos. Just don't go back to the grave. And sabi nga po, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay makakakamit ng ng buhay na walang hanggan. So, marami pong salamat sa mga buhay ng bawat isa na talaga naman pong handang magbigay o maghatid ng good news na po, at saka yung mga lesson na napag-aaralan na ganito na talagang natatalakay siya talaga. Talagang detail by detail talaga. Kaya isa rin po itong paraan at isa rin po itong karagdagang kalakasan ng pananampalataya ng bawat isa. So, yun lamang po. And thanks again sa mga nag-shared, and to God be all the glory. So, just don't go back to the grave. Don't go back. Amen, amen. Hallelujah. Sasabihin ng iba, ano daw yung don't go back the grave? Baka, grave po, ano? Baka pa naman gravy. Mag-diet ka na daw, mag-gravy ka na lang. Hindi po, don't go back to the grave. Kasi talaga pong yun ang dating kinalalagyan natin. Yun ang pahingahan natin. Kasi nga, lahat tayo mga walking dead. Ang pahingahan natin ay grave talaga po, no? Doon tayo na nakaratay noon. But now that God gave us the chance to rise up, atay na buhay na talagang muli through the blood of Jesus that was shed on the cross. Let's us not waste this chance and opportunity. We're gonna live once. Isang beses lang po. And sabi nga po nila, di ba, opportunity comes only once, knocks only once, 'di ba? So i-grab na po natin ito. At nakakatuwa naman po meron pa lang sa Japanese proverbs na nana korobi yaoki. So ang nana kasi 7, ang ya is 8. So 7 times we fall, we have to rise up, stand up 8 times. Siguro yung pang-8 sigad na, no? Sigad na ang katulong natin nun. Kasi hindi na talaga natin kaya. Kahit nga po sa Biblia, di ba? 7 times, 77 times tayo daw mag-forgive. Talagang unlimited ang forgiveness natin. So siguro ganun din po sa pagtayo. Whenever we fall, wag po tayo mag-alala. God is always there to, para itayo po tayo. Amen. So, ayo po, Mimi G. Kanina po umabot tayo ng 22, nakapag-out na po si Sis Jacqueline. Nawala na po sila. At iba ang oras nila doon sa Hong Kong, At busy na rin sila sa kanilang mga ginagawa. So, mga kapatid, this time, we always pray for the people who are here. This time, kindly, text nyo po, i-message nyo po yung mga soul na wala dito. Halimbawa, si Ate Lily ang in-invite niya na hindi po naka-attend dito. Si Sis Leia, wala ngayon. Sis Leia, Sis Loretta, Sis Yumi, sila po yung mga wala ngayon dito, no? Diba, si Brother Pa, si Nanay, si Chong at si Chang. Kindly, Ay, nasa Pinas po ba si Jackie? Sino po ang nasa Hong Kong? Umuwi, sandali si Jackie. Okay. Kala ko nagkamali ako. Umuwi lang pala sa Ayan, ang bilis ni Sis Mary, wala po ngayon yung kanyang mga nai-add dito para baliktarin po natin. Let's pray all together. Kasi tayo dito po, narinig natin ang biyaya ng Panginoon, napakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. So we are filled with the food, spiritual food, So those who are not here, makakatanggap po sila in different way, in different places, in different time. So let's pray for them na tunay nga pong ma-receive nila wholeheartedly, fully, So kindly, send po dito sa message natin sa GC para nakikita din po natin ng lahat, para hindi na sila kailangan pang maghanap kung sino po yun dapat ipag-pray at isipin pa. So, kindly lang po, paki-type dito katulad ng ginawa ni Sis Mary. Wala po si Nanay, Merlita ngayon. Ano man po ang kadahilanan, kanina,
Okay. Yung ibang nandito kanina, nawala na rin. 'Di ba? O kaya naman, kung sino po yung nais ninyong ipag-pray na kaibigan nyo na gusto nyo na ma-reach out, kamag-anak nyo, na ma-reach out ng Panginoon, na talagang may pagpipray natin ngayong umaga. Sabay-sabay po nating ilapit ang kanilang mga kaluluwa, maligtas talaga ng Panginoon. Abutin at gumamit ang Panginoon ng blessed situation to reach them out, mga kapatid. Ayan. Ayan, Sis Eva, pakilagay mo din daw po yung prayer. Pag may prayer request ka, lagay mo din daw po dito or PM or DM mo po si Mimi. Si Sweet Mary, the Sweetie, o kaya naman po sa iba pa, no, mga kapatid, sino po yung gusto nyong ma-reach out. Katulad ni Ate Ging, ay wala na si Ate Ging kasi may work yun eh. May work si Ate Ging, kaya nauna na. So, ilagay po natin yung Sis Nali, ayan, pakilagay nyo po yung yung wala dito, Sis Karen Joy, Sis Marie, Sis Mais, Sis Maridel, ilalagay niyan si Kohei. Ayan. Aba, naglalakad na naglalakad na itong namin kapatid Ay, nasa beranda ka lang po ba? Kala ko naglalakad na. Buti na lang nakita ko yung mga clips. Kung hindi. Ayan. Ako po ba? Yung akin po bang para sabay-sabay po natin sila. Ano po? Nakita ko lang, tinagalog ko yung don't go back to the grave. Huwag ka nang bumalik sa libingan. Yes po. Ang bigat naman pala ng ibig sabihin. Yes. Sa Romans 3:26. Yes, kasi nga po mga walking dead talaga tayo, di ba? At yun ang ating himlayan. Ang bilis ko, alam niyo po, kapag may English ako, kasi magaling ako sa Tagalog eh. Pag may naririnig ko, hindi ko na, inaano po, Google ko po yan. At talaga po, inaalam po kaagad kasi para maunawaan ko po, baka ito po ay isang paalala sa akin ng Panginoon. Kaya, ginugugol ko po agad yan. At sabi nga, huwag na daw po bumalik sa Malibingan. Dahil tayo ay binuhay na ng Panginoong Jesus sa cross, kaya dahil tayo ay dating mga patay dahil sa ating kasalanan, kaya manatili tayong buhay sa pag-ibig natin. Amen po, baka po maba ulit. Yun po yung manalangin na po ba, Sis Janet? At isa po pala, isang tumanin sa akin, isa pa, kung pag mayroon pang sa akin na gano'n, kapag tayo po ay nakaramdam ng galit, isa rin po yung galit. Pagharin na po natin sa puso natin ang pagpapatawad. Ang Panginoon po, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo patawarin. Pagharin na po natin sa puso natin. Kahit maliliit na bagay, para huwag po lumaki yan, magbigay tayo ng pangunawa, baby, surrendering. And Lord, ayaw ko nitong nararamdaman ko. Nagagalit ako, naiinis ako. At ito po ay nagiging dahilan para mawala ko yung emotion ko na dadala ng sitwasyon. Ikapin po natin, siya po ang patronuhin natin dito sa puso natin, ng ating Panginoon. Sabi nga, bigyan natin ng Diyos ng authority sa buhay natin. Araw-araw, siya po ang mag-hari. Sabi natin, Lord, ikaw mag-hari para hindi na ako sasaktan. Mamuhay sa Espiritu. Sabi nga kanina, mamuhay ka sa Espiritu ng Diyos dahil yun ang binigay sa atin. Si Yesu Cristo nang mamuhay sa atin, kailangan ang Espiritu na niyang maunahan sa atin. Kapag tayo dahil nandito pa nga tayo, we are in the flesh pa. Pero kapag ang nanaig sa atin ang laman, pag-pray agad natin, Espiritu, ikaw mamuhay sa akin para mapaglabanan ko ito. Mapagtagumpayan ko ito. Sarap po, no? Kapag mamuhay ka ng matagumpay, big win na po, matagumpay kay Kristo. Yung ang sakit na ng puro pain na dito. Sunod-sunod na pain, masakit na. Paano ako makakalaya dito? Na nakita ko, mahilom na yung sugat, pero bakit may pain pa? Andito pa rin yung pain. Pag naalala ko, umiiyak pa rin po. Palayain natin. Nasa atin, choice po natin kung kailangan natin pagalingin na hanggang ilalim. Hanggang ilalim kasi ba't magaling na dito? Bakit pag naalala ko, umiiyak pa rin ako. Nasasaktan pa rin ako. Kaya ko po ba talaga siyang patawarin? Nakausap po kasi ako. Sabi ko sa kanya, kaya kung ito ay susunod sa Panginoon. Tutulungan pa na ito ay maghilot hanggang ilalim. Kaya mo. Kaya tayo po,
sa ating journey bilang mga anak ng Diyos. Araw-araw makaka-encounter tayo ng ganyan. Mga masasakit na salita, mga sitwasyon na hindi maganda. Pero, sikapin po natin na siya ang maghari dito para anuman yung dumating na sitwasyon na ganyan, na-overcome agad natin, naaayos agad natin, piliin natin na ang kalooban ng Diyos ang masunod. Para maging matagumpay po araw-araw. Kasi po tayo nagalit, tayo nagkakaroon ng anxiety, takot, lahat. Doon po tayo aatakihin ng kaaway sa mga weaknesses natin. Pag dumating na po yung laban lang at sikapin po natin, Espiritu ng Diyos, ikaw maghari sa akin para mapagtagumpay. Lagi po ako, ganun po ako, kasi mahina din po ako. May mga kahinaan ako na kapag nakakagawa po ako ng mali, iniiyak ko po agad sa Panginoon. Dahil ayoko po, kapag pinagpatuloy yun, hindi na nakakalugod at naapektuhan po ang espiritu ko. Malungkot din po ako. Pati po ako malungkot, may anxiety na. Yung po yung nararamdaman natin kapag tayo naapektuhan, hindi na tayo napakali. Ang espiritu, hindi na masaya. Kaya po, apektado pa tayo. Kaya piliin po natin na ang espiritu ng Diyos ang mamuhay sa atin araw-araw. Amen po. Amen. Maraming salamat po. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ang ipanalangin po natin ngayon, syempre pasalamatan natin yung presensya ng bawat isa as always, and sabay-sabay po natin ipanalangin yung mga kapatiran natin na tayo mismo ang nag-add, tayo mismo ang kaya sino man yung hindi man kayo nag-add na alala nyo, no? Na kasamahan natin dito subalit wala. Panalangin po natin. Amen. Sabay-sabay po tayo manalangin. Hallelujah. Amen. Sabayan niyo po ako, Ate Lily. Sabay tayo manalangin. You can unmute. Ayan po. Kung sino man po ang pwede pang mag-unmute while I were looking at ginawa ko pong listahan yung mga members natin sa mga nanonood ng live. Nakikita niya po ito. So, we're gonna pray for everyone. So, may God restore them and put them back to the original as God called them. Ayan po. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Lord God. Hallelujah. Ama namin nasa langit. Yes po. Pwede po kayo mag-unmute. Let's all, sabay-sabay tayo manalangin sa Panginoon. Lord, ano Jesus, Lord, nalalapit po sa inyo, Panginoon, ang buhay ng aming mga kapatiran, Panginoon, sa oras na ito. Ang mga kasama namin ngayon, Panginoon, nagsabay-sabay kami ngayon, Panginoon, tumanggap ngayong umaga ng iyong mga salita, Panginoon, na ipahayag, O Lord. Nasumpungan kanila, Lord. Alam po namin, Lord, sa na buhay, Panginoon, ni Rose, nasumpungan kanila, hayaan, Lord, na maligo po muli sila. Panginoon, kami nagpapasalamat o God sa kabutihan mo, O Diyos, sa pagpapatawad, pagmamahal, matulungan mo po sila, Lord. I-comfort ko po sila, Lord. Panginoon, God, Pumuli sa kanila, Lord, na pagmamahal mo, Lord. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Ama, ano O ang God, po na yung wala pinagdadaanan ngayon, nila, O Lord. Lord. Ikaw lang po Kabuhay, nakakaalam. Panginoon, Sis Maricar, Lord, Panginoon, ikaw lang, maraming nasa salamat, iyo lang O ang God, katugunan, Ama. sa patuloy Ang mong dahilan, pagiging Lord, ang tapat sa hinahanap kanya, namin, Lord, Panginoon, hindi sa restoring mundong ito. her, Kaya, Ama, O God, from the nawa po, original Ama. calling, O God, Abuti na mo po ginawa sila, mo. Lord. Kay Abuti mo Sis po, Rose Lord. Ano Maricato, mga problema nila Panginoon, O ngayon, God, Lord. Ikaw ano man po, Panginoon, mga humahadlang, O God, Lord, upang mapangailangan tuluyan nila, kanyang Lord. matanggap Pumuli at ang po, bumalik, pagbabago mo, Ama. Panginoon. We Pumuli po rebuke it sila, in the name of magpasalamat Jesus, sa'yo, O Lord. God. Kami maglingkod, Lord, Restore her, kasama O God, namin to dito, her Ama. original Namin, calling, Lord. O God. Ganun din po, Lord, wala Panginoon, O po. God, kay Masasahit. Ano dito po, pinaaking mga kapatid. Ma'am Joy, Panginoon, maraming salamat, Wala Panginoon, dito, O Ama. God. Ano man po, Panginoon, ang pinagdadaanan ngayon, O God. Physically, Panginoon, spiritually, Panginoon, financially, socially, O God. Ano man po nilalagay ng away sa puso't isipan niya, free her, O God. Free her from the chain of this world, O God. Free her from the lies of the enemy. Freedom for her, O God. Thank you so much, O God. Bago ang lahat, Panginoon,
pinapanalangin ko po ang mga kapatid ko, Panginoon, na nandito ngayon, na handa, Panginoon, manalangin, put in the gap of their selves, praying for one another, O God, na ingatan niyo po ang kanilang mga relasyon sa inyo, Panginoon, maging ang kanilang mga anak, mga mahal namin sa buhay, O God, mga anak namin, O God, nasaan man sila ang manggagawa, protect them, O God, ingatan mo po sila, gamitin mo ang iyong malalakas na anghel, Panginoon, to protect them in nothing harm, O God, harm, O God, enemy are planning to do against them. Ganun din po, Panginoon, kay Ate Aiza, O God, ano man po ang Panginoon, O God, ang mga kadahilanan niya, Panginoon, O God, inalaw mo itong mangyari, O God, to perfect her, O God, to finish her up, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa buhay niya. Ganun din po, Panginoon, kay Sherry, Panginoon, kay Janet Ebio, Panginoon, kay Janet Ebio, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Hindi aksidente ang mga pagtatagpo namin. Hindi aksidente ka nasa Brazil si Sherry, O God. You have a purpose, O God. At gagamit mo, Panginoon, ang mga buhay nila, trials nila, weaknesses nila, O God. Upang sila, Panginoon, ay mas lalo pang makalapit sa iyo at makabalik sa original plan mo ng kanilang buhay. Ganon din po kay Ago Konkong, Panginoon, O God, kay Aldea Bell, O Lord, hindi po aksidente, O God, na nailagay sila at napasama dito sa grupo namin, Panginoon, O God. In our morning devotion, O Lord, you have a purpose, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging instrumento kami, Panginoon, O God. Magamit mo kami para sa buhay nila, Panginoon, in their restoration, O God. Hallelujah. Ganun din po kay Ana Corpus, O God, kay Kuya Arnel, Ate Arsenia, Panginoon. God, in Jesus' name, we claim, O God, for the restoration, O God. Thank you so much, O God, for giving back all the lahat po ng ninakaw ng mga kaaway sa kanila, Panginoon, ibabalik mo ito sa kanila, O God, ng higit pa, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng area ng kanilang buhay, O Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, kay Beatrice Menidela, Panginoon, kay Sis Bebs, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa kanyang buhay, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, at pinagtitiwalaan namin ang plano mo, Panginoon. Hindi po namin ito hahadlangan, hindi namin nahayaan ang aming isipan at puso, Panginoon, damdamin na maapektuhan, Panginoon, na makaabala kami sa plano mo sa buhay nila. Nire-respeto at ginagalang po namin, Panginoon, ang iyong mga desisyon at mga inaalaw mo, Panginoon, na sitwasyon sa kanilang buhay sapagkat nagtitiwala kami na ito makakabuti sa kanila, makakapagpabago, makakatransform and making them the better version of themselves, O God. Ganon din po, Panginoon, kay Beng Martinez, Panginoon, O God, kay Cecil, Panginoon, maraming salamat, O God, sa buhay nila, Panginoon. Whatever they're passing through right now, O God, difficulties, suffering, confusion, O God, anuman ang mga nararanasan nila ngayon, anxiety, Panginoon, O God, stress, depression, whatever it is, O God, name it, enumerate them, O God, lahat ng gawa ng kaaway, O God, wala po ito na hindi ito maitatapat sa kabutihan at kapangyarihan mo. We rebuke them, O God, in Jesus' name, O God. I thank you so much, O God, sa opportunity na ibinigay mo sa amin na makasama sila, Panginoon. Matanggap lang namin sila dito. It means a lot. Pumayag lang sila, Panginoon, na makasama, Panginoon. It's the step of faith, leap of faith na ginawa po nila to receive, O God, your glory, your mercy, O God, your power in the name of Jesus, O God. Ganun din po, Panginoon, kay Ate Ira, kay Connie, kay Ate Ina, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa buhay nila, Panginoon. You're stirring up their lives right now, O God, to take out all the dirt na matagal nang nasa ilalim, na nananahimik sa kaibuturan, Panginoon. Subalit, it's time, O God, to stir them up at tanggalin ang pangit at sila po ay mabuhay, O God, sa kagustuhan mo, Panginoon. Saka na may kaligayahan, Panginoon, at may kalwalhatian. With peaceful life, O God, in spite of, despite of. Ganun din po, Panginoon, kay Ate Presi, kay Nanay Dory, Panginoon. Thank you so much, O God, sa mga gagawin mo sa kanilang buhay, sa mga ginagawa mo sa kanila, Panginoon. We praise and give back all the glory to you alone, O God, sa kabutihang mga plano mo, Panginoon, at ginagawa mo para sa kanila.
Thank you so much, O God. Ganun din po kay Sis Ellen Palacio, Panginoon. Yoshizawa, Panginoon. Kay Emily, kay Ate Emily, Panginoon. Thank you so much, O Lord. Ganun din po, Panginoon. Kay Ate Evita, Panginoon, O God. Kay Frances May Luna, Panginoon, maraming salamat sa buhay mo, buhay nila, Panginoon, O God. And binabalik po namin lahat ng kapurihan, O God, at kalalhatian, O God, sa mga gagawin mo at pagbabagong magaganap sa kanilang buhay. Tunay nga po, hindi mo hahayaan ang kanilang mga buhay ay manatili as is, O God. Your plan will prevail. Your love will prevail, O God, sa kanilang mga buhay. At aabutin mo sila, Panginoon. Anuman hadlang ng kaaway, O God. They are being erased right now in the heavenly realms, O God. Ang mga anghel, Panginoon, na ginagamit mo at inutusan mo, Panginoon, they are the one who's casting them away. Lahat ng mga hadlang sa buhay nila sa pangalan ni Jesus, O God. And you will renew their strength, O God, to be a better version of themselves, O God. O God. Ganun din po kay Ate Ging, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa kabutihang ginagawa mo, Panginoon, O God, sa kanila, Panginoon. Maaaring sa tingin namin, Panginoon, hindi ito yung best, Panginoon, subalit ito po ay akala lang namin, Panginoon. But everything that you allowed to do, O God, kayo po, Panginoon, ang kumikilos. Ganun din po kay Sis Jackie, Panginoon, kay Sis Janet Watanabe, Panginoon, at kay Sis Janice Prias, O God. God, maraming salamat, O Lord. Thank you so much, O God, for the wonderful works, O God, that you are operating in their lives right now, O God. Even though, O God, masakit para kay Sis Janice, O God, mabigat para sa kanyang mga nangyayari sa kanyang pamilya, mahal sa buhay, but your power is operating, O God, in their lives, O God. And you're the one, O God, who's strengthening them, O Lord. Maraming salamat, O God, hindi lamang sa kanila, sa amin din, Panginoon. Kami na mga nandito ngayon, nakikinig, nakapakinig, nakatanggap ng iyong biyaya sa umagang ito. Maraming salamat, O God, sa mga mahal namin sa buhay, O God, ang aming mga asawa at aming mga anak, O God. Silang aming unang ministry, O God. Do not allow them, O God, na ma-left behind, O God, katulad namin, O Lord. Tulungan niyo po kami ng legacy namin ay tunay talaga na maiwan namin, Panginoon, at maipakita sa kanila upang walang masayang, Panginoon, sa aming pagpapagal umaga at gabi mula Lunes hanggang Linggo, Panginoon. Maraming salamat, God. I pray especially, O God, sa buhay, Panginoon, ni Sis Sonia, O God, ni Jato Mary, O Lord. Nasa lodging homes po siya ngayon, Panginoon. Walang mag-aalaga, Panginoon, at nabagok daw po ang kanyang ulo at nawalan, Panginoon, ng lakas para sa sarili niya, Panginoon. God, tulungan niyo po siya, O God, na tunay na makarecover. Tumawag sa inyo, Panginoon. Magpakita ka sa kanyang panganaginip, Panginoon. Magpakita ka, Panginoon, at ituro mo sa amin kung sino ang magiging guide, O God, upang malaman namin kung saang lodging home siya naroon upang siya ay aming madalaw at maipanalangin, O God. Tunay nga po, Panginoon, ang kapatid namin ito ay nangangailangan ng pagmamahal mo, Panginoon. Kalinga mo na buong buhay niya, Panginoon, at her young age, O God, na talagang dinedicate na niya ang buhay niya para maglingkod sa kanyang pamilya. But this time, O God, it's time for her to claim for her own life, O God. Para po, Panginoon, O God, na maranasan din niya, Panginoon, ang mga pangako mo sa kanyang buhay, O Lord. Thank you so much, O God, for orchestrating, O God, the situation for us to meet her, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa buhay ni Sis Jennifer, O God, ni Jasmine Rosales, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon, kay Nanay Jimmy, Tatay Jimmy, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Marami pa pong panahon, marami pang araw na natitira sa kanilang mga buhay, O God. Use them, allow them to use their lives, O God, the remaining lives, O God, to honor you, O God, na maibalik lahat ng pagpapasalamat, hindi lamang sa salita, kundi may kasamang gawa, O Lord. Tulungan niyo po sila, Panginoon, to materialize this, O Lord. Ganon din po kay Gina Lynn Roay, O God, kay Sis Joanne Mojica, Panginoon Nojima, Brother Joaquin Victor Enriquez, Panginoon. Thank you so much, O God, sa buhay niya, Panginoon, nila, Panginoon, at kay Sis Jocelyn Namok, Panginoon. God, abutin mo ang kanilang mga buhay. Restore their lives, O God. Back to, O God, to factory reset, O God. Hallelujah. Hardwired, O God.
Tulad po ng topic ngayon, Panginoon, na pinahayag mo through Mimi Rose, oh God, we need to go back to the original, oh God. Meron pong recall ngayon na nagaganap in heaven, oh, hallelujah, rekandare masyurikan. Hallelujah, Jesus. Merong recall na nagaganap ngayon. Kung ang Toyota, pag nagtawag, Panginoon, when they declare recall, lahat po, Panginoon, ng piyesan dapat ayusin, ibinabalik, at ipinapaltan talaga ng bago. Binibigay nila ang the best, Panginoon. That is happening right now sa mundong espiritual, oh God. You are doing the recall, oh God, sa buhay ng bawat isa. Herikandare masyurikan manayas. Tunay nga po, wag nawa itong mamiss ng bawat isa, Panginoon. Wala man sila dito, Panginoon, but we are interceding for them, oh God. Hallelujah. Ganon din po kay Kuya Joseph, Panginoon, kay Kai, kay Kambal, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila. Abutin mo po sila, Banal na Espiritu. Hallelujah, sa buhay ni Katrina, Panginoon, ni Sis Kay, oh God, hallelujah, purihin ka, Panginoon, nasa Brazil man siya ngayon, Panginoon, abutin mo siya, Panginoon, ng iyong banal na presensya, Panginoon, in Jesus' name, O Lord. Ganon din po, Panginoon, O God, kay Sis Ruby, Panginoon, Kimito Nara, Panginoon, sa Christia Magro Flores, O God, Panginoon, thank you so much, O Lord, sa pangalan ni Jesus, O God, abutin mo ang buhay ng mga kapatirang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O Lord, thank you so much, O God, sa kabutihan mo, Panginoon, O God, sa katapatan mo, hallelujah, ganun din po, Panginoon, sa buhay ni Kylie, Panginoon, O God, ni Kylie Lim, Panginoon, kay Sis Lalaine, O God, kay Lilay, Panginoon, Lilay, O God, kay Lisby, Panginoon, maraming salamat, O God, sa buhay nila, Panginoon, maging sa buhay ng mga kapatiran na umaabot sa kanila, Panginoon, palakasin mo sila, Panginoon, kay Sis Ruby, Panginoon, Sis Bebs, O God, kay Sis Nancy, O Lord, na naglagay sa kanila dito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, O Lord, tunay nga po ng kapangyarihan mo ay sumaka nila, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, kay Nanay Lorita, kay Sis Lori, Panginoon, kay Ate Teng, Panginoon, kay Brother Manny, Panginoon, O God, Manny Martinez, maraming salamat, Panginoon, inilagay nila sila dito, Panginoon, sapagkat nagtitiwala sila, Panginoon, naghahangad na sila man ay maabot ng iyong biyaya, Panginoon, ng kaligtasan ay sumaka nila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, restoring not just physically, Panginoon, physical blessing, O God, na nakikita namin, Panginoon, ganun din po, Panginoon, sa mundong espiritual, O Lord, hallelujah, lahat po ng papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon, ganun din po, Panginoon, kay Maria Bea Romero, Panginoon, O God, kay Maricar Hilaga, Panginoon, kay Marie Kudo, Panginoon, in Jesus' name, anuman difficulties nila, Panginoon, you are the ones gonna clear them up, O God. Lilinisin mo ito, Panginoon, sa kanilang daan, at babalik mo sila sa dati, Panginoon, better, O God, than dati, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kay Maritoni Ruiz, O God, kay Nanay Merlita, Panginoon, kay Kuya Michael Saison, O God, kay Ate Michelle Ramos Akamat. So in Jesus' name, O God, we declare restoration. The recall is happening right now, O God, sa buhay ng mga mahal namin, Panginoon, in Jesus' name, O God. To God be all the glory, hallelujah. Kay Michael Mike po, Panginoon, O God, ano man po ang kanyang karamdaman ngayon, you are the one who will touch him. Baba mo ang kagalingan sa kanya sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, O Lord. Kay Sis Mira, Panginoon, Mona Lisa Torres, Panginoon, thank you so much, O God, sa kahirapan at mga difficulties na nararanasan niya, Panginoon. Trials, O Lord. Use them, O God, as your instrument, O God, in calling back to you, drawing near to you, O God, and restoring what they've lost, O God. Thank you so much, O God, kay Nainay Mirna Comandante, Panginoon, kay Ate Nancy, Panginoon, Patricia Jane Rivera Rey, O God, hallelujah, purihin ka, O Diyos, sa anak ni Sis Bebs, na si Princess Darna, O God, kay Ayaka, Panginoon, O God, kay Queen Ayaka. Thank you so much, O God. Wala po ngayon si Sis Rem, O Lord. Ano man ang kadahilanan, Panginoon, you are the one, O God, that's working, O Lord. Ingatan niyo po saan man sila pumunta. It's holiday here in Japan. At sama-sama po ang pamilya ngayon na nagsiselebrate
taking the time, oh God, spending time together, oh Lord. Be with them, oh God. Make this time a quality time, oh God, para sa kanila, Panginoon. Not forgetting your presence, oh God. Bringing you with them, oh God, wherever they go. Kay Rochelle Rivera Paras, Panginoon. Kay Brother Ronald Desilos. Kay Rosales Thea, Grace Marie, oh Lord. Kumilos ka powerfully, oh God, the way, oh God, na kumilos ka sa amin ngayon, iparamdam mo po, Panginoon, the same power, oh God, the same grace, mercy, oh God, na natanggap namin ang dama mo sa kanila sa oras na ito, Panginoon. Kay Sis Ruby, Panginoon, Ruby Kawana, Ruby Palalon, Panginoon, kay Sis Beth na nauna na, Panginoon, kay Sis Leia, spending time with her family, oh God. Thank you so much, oh Lord, sa buhay nila, Panginoon. May your will be done, oh God, in their lives, oh Lord. Ganun din po kay Stella Maris, Panginoon, Patena Romero, Panginoon, kay Tomoe Kawano, Panginoon, oh God, kayo po ang umabot sa buhay niya. Alam ko po na unti-unti nang lumilinaw ang kanya, Panginoon, mga kaso, Panginoon, problema. Maraming salamat po sa pagkilos sa kanya at sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, to make her stronger. Hallelujah sa buhay po ni Villanueva Pam, Panginoon, Vito Lelis, Panginoon, oh God, ni Sis Lani, Panginoon. Thank you so much, O Lord, sa kanilang buhay at pagkilos mo, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, Panginoon, kay Sis Welba, kay Winter Sea, Panginoon, kay Ate Ina Chang, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Kumilos ka, Panginoon, in wonderful way, O God, na hindi nila maunawaan at makita nila na hindi talaga ito galing sa kanila kung hindi pagkilos mo, Panginoon. Ganon din po kay Mimi Ana, Panginoon, kay Ate Yolanda, Panginoon, kay Ate Yumi, Hore Kalarebas, Nice. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon, O God, at gamitin mo ang buhay na Ate Yumi, O God, serving her life, O God, in a wonderful purpose, O God, in our ministry, in her family, O God, sa buhay, Panginoon, na ibinigay mo sa kanya at pinahiram. Maraming salamat po, maging kay Edeline, Panginoon, O God, kay Jimmy, Panginoon, Jimmy Apostol, Panginoon, kay Sis Abby, Panginoon, Sis Gloria, Panginoon, at Mimi Ana. Maraming salamat po at 10 ng mga mahal namin sa buhay na kasama namin ngayon dito sa grupo, sa live, kay Sis Eden, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, kay Sis Mary Dato, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pagsamba, Panginoon. Ibabalik at pasasalamatan ka ng lahat ng tao at makikita at marirealize nila na tangi ikaw lamang ang kumikilos. We're just instrument, O God. Lalapit namin sila sa inyo at kayo, Panginoon, ang tunay na kikilos sa buhay nila. Maraming salamat po. Saan man kami dalhin ngayon ng aming mga errands, O Lord, you are the one will be glorified, praised, and honored, O Lord. Maraming salamat po. Magkikita po kami muli mamayang gabi. The same speaker, O Lord, same glory, same mercy, same power, O God, that you're going to deliver to us tonight, O God. Gabayan niyo po kami, Panginoon. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa buhay ni Brother Paz, Ate Lily, Ate Ana, Sis Eden, Sweet Mary, Sis Maria, Sis Kat, Sis Rhea, Sis Karen, Ate Marie, Sis Mais. Tama bang mawala ang mga pangalan nyo? Ayan po. Si Mimi G, Sis Maridel, Panginoon, si Mimi Rose, thank you so much maging sa buhay ko, Panginoon, na patuloy mong binabago, Panginoon. Patuloy mo ako, Panginoon, na pinalalago. Patuloy mo po akong ginagabayan, Panginoon. I really need your presence, support, and guidance in our daily lives, O God. Maraming salamat po. Ito po ay ibinabalik namin, Panginoon, sa inyo ng lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Hallelujah. Nawa po, Panginoon, tanggapin natin, mga kapatid, na nagkakaroon ng recall ngayon sa langit at tayo po ay nire-restore ng Panginoon. Kung ang Toyota, pag sinabing ang lot number 001 ng handbrake, ibalik lahat sa Toyota at kanila po itong binabalik. Ngayon, God is calling us, O God.
God is calling mga kapatid. Tinatawag niya tayo for a perfect total recall. Amen? Hindi po si Arnold Schwarzenegger nag-total recall, no? God is calling for a total recall sa atin ngayon. God is restoring us right now sa, huwag niyo pong hayaan na hindi natin ito matanggap at hindi rin ito matanggap ng ating mga kapatiran. Amen! At wala man po dito yung mga mahal natin sa buhay. Umpisahan na natin silang abutin so that sila din po matanggap nila ang ginagawa at pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. God is restoring our blessing. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sa lahat po talaga, lahat po ng papuri sa Kanya lamang. My heart is overflowing. Kung kagabi pa, medyo ayokong malungkot. But now, talagang sa Diyos lamang po, no, ang lungkot ay pinapalitan niya ng kaligayahan. Always joy comes in the morning. Kaya nga po, ang kalungkutan natin at ang galit natin may expiration date. 1 day only. Amen? Sabi po sa Ephesians, do not let the sun down. Ano po, na may galit, may lungkot pa sa ating mga puso. Lagyan natin po ng expiration date. Huwag lang ang pagkain. Pagkain, kahit bulok na kinakain pa, no? Uy, anong bulok na? Hindi na daw po kinakain bulok. Sinong gusto ng cheese? Sinong gusto ng yogurt? Diba? Hindi naman talaga as in bulok, no? Fermented, o diba? Pinaganda lang nila. Inaamag na beans. O, diba? Sino pong kumakain yan? Diba? Napakasustansya ng amag pero ayaw natin. Diba? Pag may amag na, ayak, ayoko na nandiyan. Tatapon na daw kasi may mold na. Pero, ang cheese, paborito. Ang yogurt, paborito. Ayan, o, yak. Alam niyo po ba, ako ang aking kasanuan noon, hindi ko alam yung blue cheese. Then, nag-order kami ng pizza. Tapos, hindi ko alam may nakalagay na blue cheese na ingredients. Kasi, nakalagay lang mixed cheese. Tapos, tinawag ko talaga yung waiter. Sabi ko sa kanya, ba't ganito ang lasa? Ay, ma'am, may blue cheese po yan. Nakakahiya. Nakakahiya. Di po ba? May blue cheese pala. Hindi ko alam. Ganun pala ang lasa ng blue cheese. Na po, yung pala talaga ang literal na inahamag na blue na cheese. Ano po no? So, out of ignorance, nagre-reklamo tayo sa kapaitan, pero yung pala, yung nakakabuti sa atin. So, God will use the weaknesses and the trials sa ating buhay hanggang tayo po ay maging isang perfect shining diamond. Ano po? Melted and dumaan na darang sa apoy na gold. Amen? Kaya, God is doing His total recall, receive it mga kapatid. Amen? Pag inago mo yan, hindi mo binalik kay God, He cannot replace it. Amen? So, to God be all the glory po. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Kita-kits po tayong muli mamayang gabi. Maraming salamat po sa nanood at manunood mamaya. Magre-replay ng live natin. May mga part kayong na-skip katulad ko po kanina. Nature's Call, medyo nawala ako pero in spirit kasama niyo po ako and babalikan ko po yung part na yon na aking na-miss. Amen. Kaya napakabuti po no na meron tayong live. Maraming salamat po. To God be all the glory. See you po mga kapatid sa live mamayang gabi at bukas ng umaga. Amen. God bless you all. Have a productive day.